Pinuntahan ni Kagura si Tsubaki na Dark Priestess at gusto ni Narako na hiramin ang kapangyarihan nito at ginamit nila si Kikyo para mapapunta si Tsubaki kina Narako dahil kinamumuhian ni Tsubaki si Kikyo. Pagkapunta nila sa palasyo, tanong ni Tsubaki kay Narako kung anong kailangan niya. Alam ni Narako na nakipaglaban si Tsubaki kay Kikyo 50 years ago para makuha ang jewel kaya ibibigay ni Narako ang jewel sa kanya, kapalit na gagawin ni Tsubaki ang mga pinag-uutos ni Narako. Na-excite si Tsubaki at transform niya ang sarili niya bilang bata dahil binente ni Tsubaki ang kanyang kaluluwa sa demon para manatili ang kanyang kabataan. Binigay ni Narako ang jewel kay Tsubaki. Nag-aalala si Inuyasha dahil late bumalik si Kagome kaya pinuntahan niya ang well at biglang lumakas ang hangin. May nararamdaman rin si Nakayede na evil aura na parang naglalakad sa lupa. Pagkabalik ni Kagome, kinagat siya ng invisible na ahas sa may well. Naramdaman ito ni Kagome at nagtataka kung nasaan ang kumagat sa kanya. Ininform niya ito kay Inuyasha at sinundan ang tinuro ni Kagome at may nakita ito ngunit isa lamang papel. Bumalik na kay Tsubaki ang ahas niya na may dugo ni Kagome. Nakuha na ni Tsubaki ang kailangan para sa kanyang ritual kaya umalis na ito kasama si Kagura. Kinagabihan, tiningnan ni Sango ang binti ni Kagome ngunit walang bite mark at hiningi ni Kayede kay Inuyasha ang nakita niyang papel. Pagkakita ni Kayede, ang papel na iyon ay isang shikigami. Biglang may naramdaman si Kagome at pagkakita niya sa jewel niya, naging itim ito at pumapasok sa katawan ni Kagome. Nangyayari ito kay Kagome dahil sinisimulan na ni Tsubaki ang kanyang curse at balak niyang kontrolin si Kagome. Sabi ni Narako kay Tsubaki na huwag maliitin si Kagome ngunit hindi naman naniniwala si Tsubaki na malakas si Kagome kahit na siya ay reincarnation ni Kikyo. Tanong ni Tsubaki kung anong gagawin niya, sagot ni Narako na gusto niya ulit na magbigay ng masamang panaginip kay Inuyasha at gusto nitong gamitin si Kagome para patayin si Inuyasha. Ininform ni Kayede sa lahat na may naglagay ng curse kay Kagome at sa tingin niya na ang Dark Priestess ang gumawa nito at maaaring mamatay si Kagome sa lason na pumasok na jewel sa katawan ni Kagome. Balak ni Miroko at Sango na umalis para hanapin ang Dark Priestess at patayin ito para masira ang curse. Pagkaalis ng lahat at silang dalawa na lamang ni Kagome at Inuyasha sa bahay. Inutos ni Tsubaki kay Kagome na patayin si Inuyasha ngunit napipigilan ni Kagome ang sarili niya. Sabi ni Narako na sinabihan niya na si Tsubaki na huwag itong mamaliitin dahil reincarnation siya ni Kikyo. Pag naririnig ni Tsubaki ang pangalan na Kikyo ay kumukulo ang dugo niya dahil nung dati, umatake siya kay Kikyo dahil alam niyang humina ito at in love sa half-demon na si Inuyasha ngunit binalik lamang ni Kikyo kay Tsubaki ang shikigami niya at napunta sa mata ni Tsubaki. Habang tumatagal na pinipigilan ni Kagome ang sarili niya sa pagkakontrol kay Tsubaki, lalo siyang humihina kaya hinihintay ni Tsubaki ang pagkakataon na iyon at makokontrol na niya si Kagome ng lubos para mapatay si Inuyasha. Naiinip na si Inuyasha dahil hindi pa nahahanap ni Miroko ang Dark Priestess at biglang pina na siya ni Kagome, buti na lamang ay sumala ito. Sinabi ni Kagome kay Inuyasha na tumakbo dahil hindi na niya kontrol ang sarili niya. Natutuwa si Narako sa mga nangyayari at inutos ni Narako kay Tsubaki na kapag tumakbo si Inuyasha, patayin agad si Kagome. Samantala, si Miroko ay nakapunta na sa Dark Priestess ngunit may barrier ang lugar. Sa malapit, naruroon din si Kikyo sa kinaroroonan ni Tsubaki. Napapatanong si Narako kay Inuyasha na hindi ba tatakbo si Inuyasha ngunit mapapatay siya ni Kagome o tatakbo siya pero mamamatay si Kagome. Gusto ni Kagome na tumakbo na si Inuyasha ngunit gusto ni Inuyasha na manatili. Gusto ni Narako na maranasan muli ni Inuyasha ang nangyari sa kanya 50 years ago ngunit sa kamay ni Kagome ngayon. Sinusubukan ni Sango at Miroko na makapasok sa barrier ngunit hindi sila nagtagumpay dahil masyadong malakas ang barrier. Nakita nila si Kikyo at nakita rin ni Kikyo si Miroko kaya nagtataka ito kung anong mayroon sa loob ng barrier. Nakapasok ng madali si Kikyo sa barrier. Samantala, napana ni Kagome si Inuyasha. Nakapasok na si Kikyo sa loob at sinira ang demon puppet ni Narako. Sa totoo, nakaiwas si Inuyasha at hindi napana ni Kagome. Nanghina si Kagome at ang boses na naririnig niya sa kanyang ulo ay nawala na. Sabi ni Kagome kay Inuyasha na dalhin siya sa lugar na nase-sense niya ang sacred jewel. Pagkalabas,
Pipigilan sana sila ni Kaede dahil ang curse ay hindi pa nawawala kahit na nawala na ang boses, ngunit sabi ni Inuyasha na siya na ang bahala sa pagprotekta kay Kagome at umalis. Nagulat si Tsubaki nang makita si Kikyo at nalaman ni Kikyo na naglagay ng curse si Tsubaki kay Kagome. Sabi ni Kikyo na wala itong saysay sa lakas na mayroon si Tsubaki, ngunit sabi ni Tsubaki na iba na siya ngayon kaysa dati. Nararamdaman ni Kikyo na malapit nang makarating sina Inuyasha doon. Pagkadating ni Inuyasha malapit sa barrier, nawawala ang itim sa Sacred Jewel dahil malapit si Kagome. Sinabihan ni Kikyo si Tsubaki na kakasabi niya lamang na hindi sapat ang lakas ni Tsubaki na i-curse nito si Kagome. Ginamit ni Kagome ang Sacred Arrow para masira ang barrier. Pagkatingin ni Tsubaki sa pinto, napagtanto niya na sumala ang pana ni Kagome kay Inuyasha kanina. Pinana ni Kikyo si Tsubaki nang malaman na balak nitong ipapatay si Inuyasha gamit ang arrow ni Kagome. Inamin ito ni Tsubaki at sinabunutan ni Kikyo ito. Sabi ni Kikyo na wala siyang pake kung anong gagawin ni Tsubaki kay Kagome, pero kung sinaktan niya si Inuyasha, papatayin niya ito at umalis na. Nagpakita si Tsubaki kina Inuyasha at tinanong ni Miroko kung nasaan si Kikyo. Sagot ni Tsubaki na wala na ito, pero nakiusap sa kanya na huwag patayin si Inuyasha. Pinaubayan ni Inuyasha kina Miroko at Sango ang pagprotekta kay Kagome at sabi ni Inuyasha kay Tsubaki na alam niyang si Narako ang may pakana ng lahat. Balak na sana ni Inuyasha na gamitin ang sword para patayin si Tsubaki, ngunit pinagbantaan siya ni Tsubaki na kapag ginamit niya ang Tetsaiga, mamamatay si Kagome. Pinakita ni Tsubaki na kontrol pa rin niya ang buhay ni Kagome at ang jewel ay sobrang itim ulit. Naglabas ng demon si Tsubaki sa kanang mata niya at inatake ito ni Inuyasha, ngunit walang talab at masama pa nito, hindi niya magamit ang Tetsaiga dahil buhay ni Kagome ang nakataya kapag ginamit niya. Umiiwas lamang si Inuyasha dahil wala siyang laban kung kukunya lamang ang gamit niya sa pakikipaglaban sa demon. Nagawang sugatan ng demon si Inuyasha at ginamit ni Inuyasha ang dugo at ginawang patalim para masugatan ang demon sa mata, ngunit bigla lamang gumaling ang sugat ng demon. Lalo lamang nasasaktan si Kagome sa curse at kailangan na nilang sirain ang curse ni Tsubaki dahil alam nila na kahit manalo pa si Inuyasha sa laban, papatayin pa rin ni Tsubaki si Kagome at ang una nilang tatargetin ay ang ahas na kumagat kay Kagome. Lumapit si Miroko kay Tsubaki at nagbato ng sutra, ngunit walang talab kay Tsubaki ito at sinunog ang sutra. Inatake si Miroko ng demon, buti na lamang tinulungan siya ni Inuyasha na makaiwas. Habang nasasaktan, nagkaroon ng masamang panaginip si Kagome at nagising ng may galit. Nakakagalaw na si Kagome at pina na ang demon, ngunit sumala at muntikan na ring matamaan ng Sacred Arrow si Tsubaki. Nagulat si Tsubaki dahil nakaya ni Kagome na makagalaw kahit na may curse, ngunit kung si Kikyo si Kagome, hindi sasala ang pana nito. Sumang-ayon si Kagome dahil siya ay si Kagome at hindi si Kikyo, pumana pa ulit siya pero sumala ulit. Nilagyan pa ng laso ni Tsubaki ang jewel kaya lalong nasasaktan si Kagome. Sinugod ng demon sina Kagome, buti na lamang kinuha ni Inuyasha si Kagome upang makaiwas. Patuloy na sumugod ang demon at naiinis na si Inuyasha kaya hinati niya ang demon sa kalahati gamit ang kuko niya at sinunod na pugutan ng ulo ang ahas ni Tsubaki para ma-exercise ni Miroko. Akala ni Inuyasha na matatanggal ang curse kapag mapawala nila ang ahas, ngunit sabi ni Tsubaki na hindi pa nasisira ang curse. Nagpalabas pa ng maraming demon si Tsubaki sa kanyang kanang mata at habang pinapatay ng tatlo, ang mga demons. Biglang gumalaw ang ahas ni Tsubaki at gumaling ang ulo nito. Papunta ang ahas kay Kagome para kunin ang jewel sa may lalamunan nito. Hindi aabot si Inuyasha sa pagtulong kaya si Kagome ang gumalaw at hinampas pabalik ang Shikigami sa kanang mata ni Tsubaki katulad ng ginawa sa kanya ni Kikyo. Biglang nawala na ang itim sa jewel kaya wala na ang curse at balak na ni Tsubaki na tumakas. Gumamit ng wind scar si Inuyasha, ngunit hindi umabot kay Tsubaki kaya nagtagumpay itong makatakas. Samantala, sa palasyo ni Narako, tanong ni Kagura kay Narako kung hahayaan lamang ba niya na kay Tsubaki ang jewel. Sagot ni Narako na kukunin niya rin ito pero bibigyan niya ng chance si Tsubaki na makapaghiganti kina Inuyasha. Samantala, pumunta si Tsubaki sa kanyang pinagsanayan dati na shrine. Pinapasok si Tsubaki ng dalawang priestess na si Momiji at Botan at sila ang panghuling estudyante ng kanilang master.
Tanong ng dalawa kay Tsubaki kung bakit bumalik ito sa shrine, sagot ni Tsubaki na hinahabol siya ng isang demon kaya napagdesisyonan ng dalawang priestess na tulungan si Tsubaki at natuwa si Tsubaki dahil madali lamang niyang pinikot ang dalawa. Okay na si Kagome at kwinento ni Kaede sa kanila na si Tsubaki ay parehas ng status ni Kikyo. Biglang may nasense si Kagome na Jewel at balak nilang puntahan ito kasama si Kaede. Naghanda at umalis na sa shrine sina Momiji at Botan para patayin ang demon na humahabol kay Tsubaki. Habang wala, pumunta si Tsubaki sa isang lugar sa shrine na bawal buksan dahil ito ay ang Forbidden Pagoda of Many Treasures sabi ng kanyang master noon. Dumating si Kagura at sinabing gusto na ni Narako na makuha ang jewel dahil hindi naman ni Tsubaki natupad ang hiling ni Narako. Sagot ni Tsubaki na magagawa niya ang hiling ni Narako pero kailangan niya ang jewel para magawa ito. Tsaka sa loob, ito ang kapangyarihan na kinakailangan niya para mapatay sina Inuyasha at Kagome. Tanong ni Kagura kay Tsubaki kung gusto niya bang malaman ang ultimate way na gamit sa jewel. Sa pagpunta, nadaanan ni na Inuyasha ang isang barrier. Balak sana itong sirain ni Inuyasha ngunit wala siyang nagawa dahil ito ay barrier para sa mga demons at sila na bahala ni na Miruko at Kaede para matanggal ang barrier. Biglang lumabas sina Momiji at Botan at balak patayin ang mga demons ngunit nakukyutan sila kina Kirara at Shippo at hindi alam kung anong gagawin. Sa tingin ni Kagome na hindi naman silang masama na priestess, hindi katulad ni Tsubaki. Akala ni na Momiji at Botan na si Shippo ay nagpapanggap lamang na cute at nag-disguise lamang. Lumapit si Miruko sa dalawang priestess at kinuwento ang buong pangyayari kung bakit nila kasama ang mga demons habang nakahawak sa puwet ng dalawa kaya nasampal si Miruko. Nagpalabas ng Shikigami na papel ang dalawang priestess ngunit maliliit at mahihina ang mga ito. Ngunit ang plano talaga ng dalawang priestess ay kumuha ng buhok para i-transfer ang katawan kung kanino man na buhok na iyon sa Shikigami. Ang buhok na nakuha ng dalawang priestess ay kina Kagome at Inuyasha at nagkaroon sila ng Shikigami na halos kamukha nila. Sumugod na ang dalawang dambuhalang Shikigami at umatake si Inuyasha ngunit gumaya din ang Shikigami niya sa teknik nito ngunit tumalsik ang tunay na Inuyasha. Sabay panal ng Sacred Arrow ang peke na Kagome. Akala ng tunay na Kagome nagagana ang pag-upo nito sa Shikigami ngunit hindi ito gumana pero ang tunay na Inuyasha ay bumagsak kaya napagtanto nila na hindi lahat ng kapangyarihan nila ay na-transfer sa Shikigami. Ginamit ni Inuyasha ang Tetsaiga ngunit laging nang-iistorbo ang peke na Kagome kaya nagalit ang tunay na Inuyasha at sinabi sa tunay na Kagome na gumawa ng paraan sa Shikigami nito. Wala nang choice sina Miruko at Sango kundi sila na ang tatalo sa dalawang peke ngunit nanghihinayang pa rin ang mga ito. Naiinip na si Inuyasha kaya gagamitin niya ang Windscar sa dalawang peke ngunit hindi pinagalaw ng dalawang priestess si Inuyasha pati na sina Shippo at Kirara kahit na naaawa silang dalawa rito. Suggest ni Kaede kay Miruko na kailangan nilang may gawin sa dalawang priestess at pilit na gumagalaw si Inuyasha para mapigilan ang dalawang peke. Inatake ni Sango ang dalawang priestess para ma-distract sila at makagalaw sina Shippo, Kirara at Inuyasha. Napabagsak ng tunay na Inuyasha ang pekeng Inuyasha at sunod na ginamit ang Windscar para mapawala ang mga Shikigami. Nawalan ng malay sina Momiji at Botan pero okay pa rin sila. Paggising ng dalawang priestess, alam nila na nilinlang lamang ni Tsubaki sina Momiji at Botan kaya kakausapin ito ni Miruko ng masinsinan at sabi ni Kagome kay Shippo na bantayan si Miruko baka may gawing kababalaghan sa dalawa at mapapatunayan na rin ni Shippo sa dalawang priestess na hindi siya masamang demon. Masyadong nagmamadali si Inuyasha na pumunta sa shrine kaya nakuryente siya ng barrier at tatanggalin pa lamang ito ni Kaede. Samantala, unti-unting binubuksan ni Tsubaki ang pinto at tinanong ni Kagura kung ano ba ang nasa loob. Sagot ni Tsubaki na may demon sa loob na iniingatan ng mga priest sa matagal ng panahon na hindi mabuksan. Pagkabukas, sabi ni Tsubaki na gagamitin niya ang jewel para mapasunod ang malakas na demon sa loob. Nakarating na sina Inuyasha sa shrine at nakita ang pulang aura malapit doon. Pagkagising ni na Momiji at Botan at pagkakita nila kay Shippo aatakihin nila sana ito ngunit sabi ni Miruko na hindi masamang demon si Shippo dahil habang tulog sila, si Shippo ang nagbabantay sa kanila. Dahil dito, napagtanto nila na si Shippo ay hindi masama at hindi na nagpigil na yakapin kasama si Kirara dahil cute ang mga ito.
Tanong ng dalawang priestess kay Miroko na bakit nila hinahanap si Tsubaki at hindi ba masamang demon si Inuyasha. Sagot ni Miroko na hindi niya alam kung anong sinabi ni Tsubaki sa kanila pero si Tsubaki ay masama na sumusumpa sa mga tao. Pinuntahan ni na Inuyasha kung saan nanggagaling ang pulang aura at biglang lumabas si Kagura mula sa pagoda. Hindi makikipaglaban si Kagura sa kanila at biglang may lumabas na puppet. Sa laban, nakakaya ng puppet si Inuyasha kaya gumamit ito ng wind scar ngunit biglang tumulong si Kagura kaya nawala ng epekto ang wind scar at napatalsik ng puppet si Inuyasha. Dahil nakisali, umatake si Sango kay Kagura ngunit madali lamang napatalsik nito ang Hiraikutsu at sabay na sunod-sunod na inatake si Inuyasha. Naging 2 versus 1 ang laban kaya natatalo si Inuyasha buti na lamang tumutulong si Nakagome at Kaede. Gumamit muli ng wind scar si Inuyasha at nasira ang Shikigami. Dahil dito, tumakas na si Kagura at pumasok ang 4 sa pagoda. Nakita nila ang basement na bukas kaya bumaba ang 4. Nabuksan na ni Tsubaki ang seal ng demon at nahigop nito ang demon mula sa kanyang kanang mata. Nakarating na sina Inuyasha sa kinaroroonan ni Tsubaki at nahanap ni Kagome na nasa kanang mata nito ang sacred jewel. Sa sobrang lakas na nakuhang kapangyarihan ni Tsubaki, napatalsik nito si Inuyasha gamit lamang ang kanang mata. Sa sobrang lakas, nasira ang pagoda buti na lamang nakaalis agad sina Inuyasha at nag-transform bilang demon si Tsubaki. Dahil sa naroroon na sina Miroko, nakita nila Momiji at Botan mismo kung gaano kasama si Tsubaki. Kumuha ng enerhiya mula sa taas si Tsubaki at inatake ang lahat. Ginamit ni Inuyasha ang Tetsaiga ngunit walang talab kay Tsubaki. Kahit na ang wind scar ay wala ring talab dito. Ginamit ni Kagome ang kanyang sacred arrow ngunit kahit na nagalusan si Tsubaki, gumaling din naman agad. Tuwang-tuwa si Tsubaki dahil sa tingin niya wala nang makakatalo sa kanya at kakainin niya sila pati na ang mga demons na gusto ring makuha ang jewel at magkaroon ng eternal life. Ang una muna niyang kukunin ay si Inuyasha at hinihigop nito si Inuyasha para mapunta sa kanan niyang kamay. Dahil pinipigilan ni Inuyasha na hindi siya mahigop, nagpatuloy na lamang si Tsubaki na umatake gamit ang kidlat. Nakakagalaw pa rin si Inuyasha kaya nagpalabas ng apoy si Tsubaki ngunit ito ang pagkakataon ni Inuyasha na magamit ang backlash wave. Dito nagkande pira-piraso ang demon form ni Tsubaki. Hindi pa rin sumusuko si Tsubaki dahil nasa kanya pa ang jewel ngunit biglang lumabas sa mata ni Tsubaki ang bubuyog ni Narako para makuha ang jewel pabalik kay Narako. Inatake ni Sango ang bubuyog ngunit sa huli, si Kagura ang nakakuha ng jewel at tumakas. Dahil wala ng kapangyarihan, naging matanda na ulit si Tsubaki at naging abo. Pagkaalis sa shrine, napagtanto ni Miroko na isa lamang ding biktima ni Narako si Tsubaki katulad nila habang si Kikyo ay nanunood sa mga nangyari sa karibal niyang si Tsubaki. Samantala, habang nagmumuni-muni si Kagura, nakita niya sa himpapawid ang mga demons ni Narako na nakalabas sa barrier ng palasyo. Kinabukasan, takbo ng takbo si Koga dahil naaamoy niya ang palasyo ni Narako at balak na atakihin. Ganon din ang ginagawa ni Inuyasha ngunit inaamoy niya ang lupa para matunton kung nasaan ang palasyo ni Narako. Ngunit sabi ni Kagome na tigilan niya muna ito dahil bagong buwan ngayong gabi at kahit na matunton nila ang palasyo ni Narako, hindi makakalaban si Inuyasha. Pumunta si Koga sa kanila at nung nalaman na naaamoy din ni Koga ang palasyo ni Narako, sa tingin nila na ang barrier ni Narako ay humihina. Nauna na si Koga sa paghahanap kahit na ayaw ni Inuyasha magpatalo, kailangan niyang maging patience dahil kapag nalaman ni Narako ang kahinaan niya at wala muna silang gagawin ngayong gabi. Pagdating ni Kagura sa palasyo, nagkande kalat-kalat ang mga bangkay ng mga tauhan ni Narako at biglang dumating si Kana. Pinakita nito sa salamin na malapit si Koga sa palasyo at dahil wala si Narako doon, hindi na siya maghihintay ng utos ni Narako at siya na ang bahala sa pagpatay kay Koga. Pagkapunta ni Kagura kina Koga, nagdala siya ng army ng mga skeletons. Pinasugod ni Kagura ang mga skeletons ngunit madali lamang itong natatalo ni Koga at sumugod ito kay Kagura. Nakaiwas si Kagura sa atake at gumamit ng Dance of the Dragons kaya napalibutan si Koga ng ipu-ipu. Dahil walang magawa ang mga kasamahan ni Koga, tumakbo sila papalayo para humingi ng tulong kina Inuyasha. Pagkapunta, nagtago si Inuyasha dahil baka makita ng mga ito ang human form niya. Ininform ng dalawa kina Kagome ang laban nila Koga at Kagura.
Napapaisip tuloy si Inuyasha na kung naglalaban ang dalawa, sa tingin niya na malapit na si Koga sa palasyo ni Narako. Pupuntahan ni Sango at Miroko si Koga ngunit hindi pumayag si Inuyasha kahit na malaman ng mga tauhan ni Koga ang human form niya. Kinutangan niya ang dalawa at sinabi na huwag sasabihin ang sikreto nito at kung hindi papatayin ni Inuyasha ang dalawa. Sa kabilang banda, nakaisip ng paraan si Koga para makatakas sa ipu-ipu at tumalon siya pataas. Kahit na nakatakas, pinigilan siya ng mga skeletons at nagawang hiwain ni Kagura si Koga para malaglag sa binti nito ang jewel. Nakuha ni Kagura ang jewel at balak nang tapusin si Koga ngunit dumating sina Sango at Miroko. Dahil dito, umalis na lamang si Kagura. Dumating na rin sina Inuyasha at nagpakita kay Koga kahit na nasa human form. Pinagaling ni Kagome ang mga sugat ni Koga kahit hindi pabor si Inuyasha. Samantala, sa malayo, iniisip ni Kagura na ito na ang kanyang pagkakataon na tumakas dahil mahina si Narako at wala ito. Hindi rin niya ibibigay ang jewel na nakuha niya ngunit ang pinag-aalala niya ay na kay Narako ang puso niya. Bigla siyang may naisip na si Sesshomaru ay kayang talunin si Narako. Sa palasyo, si Narako ay alam nito na balak ni Kagura na tumakas kahit na nasa malubhang kondisyon. Pinuntahan agad ni Kagura si Sesshomaru at binigyan ng deal na ibibigay niya ang jewel kay Sesshomaru, kapalit ng pagpatay nito kay Narako para makatakas na siya sa kulungan na hindi niya matakasan. Sagot ni Sesshomaru na wala siyang interes sa jewel at sinuggest kay Kagura na kung gusto niyang maging malaya sa kamay ni Narako, siya mismo ang gumamit sa jewel at patayin si Narako. Sabi pa niya kung hindi sigurado si Kagura na kaya niyang mag-isa, huwag na siyang magtaksil. Nagalit at nadismaya lamang si Kagura at umalis na. Pagkatapos lagyan ng mga bandages si Koga, nagpatuloy sa paglalakbay sina Inuyasha kasama si Koga. Alam ni Kagome na hindi pa bumabalik si Kagura sa palasyo dahil ang nasesense niya na jewel ay palayo ng palayo sa palasyo. Sa tingin din nila na dahil mahina ang barrier ng palasyo, mahina ang kapangyarihan ni Narako at dahil si Narako ay isa ring half-demon, maaaring katulad siya ni Inuyasha na may gabi ng kahinaan. Naamoy ni Koga na malapit na sa kanila si Kagura kaya mas nauna na siyang tumakbo at sumunod si Sango sa kanya. Inatake ni Sango si Kagura at binalak ni Koga na kalabanan si Kagura ng mag-isa kahit na walang jewel. Hindi makalapit si Koga at ang pag-iwas lamang ang kanyang nagagawa. Dumating ang mga demon ni Narako at si Sango ang kumakalaban dito. Nagtataka si Kagura kung tinutulungan ba siya ni Narako o balak na patayin dahil hindi niya alam kung alam ni Narako na pinagtataksilan niya ito. Dahil distracted, nasuntok ni Koga si Kagura at hindi hinayaan ni Kagura na makuha ni Koga ang jewel. Hindi matiis na lumapit ni Inuyasha kahit nasa human form pa siya dahil gusto niyang makuha ang jewel. Malapit na rin na lumiwanag at balak na tapusin ni Kagura si Koga buti na lamang tinulungan ito ni Inuyasha. Dahil sa usok, medyo nakita ni Kagura ang form ni Inuyasha at bumalik na ito sa tunay na form. Napagtanto ni Kagura na kapag walang liwanag ang buwan nawawalan ng kapangyarihan si Inuyasha ngunit wala nang pake si Inuyasha at sumugod ito. Ginamit ni Kagura ang Dance of the Dragon at Windscar naman ang ginamit ni Inuyasha. Nasira ni Inuyasha gamit ang Windscar ang Dance of the Dragon ni Kagura at sigurado si Inuyasha na hindi na ito makakaiwas pa sa Windscar ngunit biglang sinalo ng mga demons ni Narako ang Windscar kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Kagura. Nabalik na rin ni Koga ang jewel na nawala sa kanya at bago umalis, sabi ni Kagome na huwag sasabihin sa iba ang kahinaan ni Inuyasha. Nangako naman si Koga at umalis. Kahit na nangako si Koga, ang problema nila ay si Kagura. Pagkabalik ni Kagura sa palasyo, sinundan niya si Kana kung saan pupunta. Binuksan ni Kagura ang pinakailalim ng palasyo at bigla siyang hinila pababa ni Narako. Nagulat si Kagura sa form ngayon ni Narako at kinonfronte si Kagura ni Narako dahil sa pagtangka nitong tumakas sa kanya. Natakot si Kagura at nangakong hindi na niya uulitin ito.